Hi guys again! Welcome back to our channel! Hi! Yan, nag-enjoy tayo ngayon sa napakagandang weather dito sa Calgary. Summer na! Wow, summer na. Nag-jump kami ng spring. So, plus 15 ngayon. Yan, napakaganda lumabas. And syempre, dahil nagdaan na tayo sa pagtunaw ng yelo, yan, napakaputik na mga dinaanan natin lately. So, car wash day muna tayo ngayon. Kailangan ni Alwin mag-car wash. So, nung bago kami dito kasi sa Canada, yung sa automatic car wash kami. Nasa $13 to $15 per car wash yun. Hindi pa namin alam na may like manual car wash. Kasi syempre, pag nakikita natin sa vlog or kung sino man, yung mga automatic car wash yung ginagamit. So, nakigaya tayo. Pero ngayon, since na-discover ni Alwin ang manual car wash, buti na lang din may mga nagtuturong friends. Ayan. Magkano na lang nagagastos mo? Maximum siguro 6. Pinakamahal na yan. $4 to $6. Depende kung gaano kakapit yung mga dumi sa sasakyan. Kung gaano katagal na iwan. Pero kung gagamit ako ng yung foam brush, yun, mga $6. Yes. Kapag hindi, 4 lang. 4 lang. So, ganun lang naman ka-cheap. Tsaka hindi naman lagi-laging nagka-car wash. Ngayon lang nagdaan ng sa snow, no? Kasi maputik. Tapos yung loob naman yan, syempre, pag sa bahay na ako, yan, saka ko lang siya pupunasan. Yung mga dashboard, upuan. Ayan na nga, So, nakikita nyo maalikabok na. Okay. And, super nice na weather. Parang walang bakas ng snow dito. Summer na. Summer na. Pero hindi, sa I think Monday. No? Next week. Next week ay mag-snow na naman. Pero saglit lang siya. So, pahapyaw lang na parang pagpaparamdam na winter pa, hindi pa tapos. Hindi, sabi niya, hindi, last na to. Pero guys, napakaganda ngayong taon na. Hindi kami nahirapan or hindi kami pinahirapan. Yan, compared last year. Yes. Na pag ganitong buwan pa ay balot pa kami ng yelo. Hanggang March yun, di ba? March, April. Yan, natatandaan namin last year may yelo-yelo pa noon. So, ngayon ay kakaiba. Yan, kakaiba ngayon. So, global warming, pero hindi kami nagrereklamo dahil dito naman kasi sa Canada ay malamig. So, kapag umiinit ng bahagya ay okay na to sa amin, saktong-sakto na. Pakita mo nga baby yung harap natin. Alright, ayan o. Tignan nyo naman guys, wala na talagang snow. Diba? So, papunta kami sa pinagpapakarwasyan lagi ni Alwin. Yeah, manual. Oo. 58th Avenue. Yes. So, marami pang areas. Yung iba may kasamang vacuum, kung ano-ano man. Yung kay Labianca yata nasa $25 yun with unlimited vacuum eh. So, tayo yung lang naman, yung wash and soap. Finally guys, it's our turn. And medyo natagalan ang antay namin kasi ang dami nagpapa-car wash. So, ito na si Alwin. Linis na. Tatanggal na rin ang mga putik. Ang mahirap pa naman guys sa sasakyan namin, puti. Kitang-kita mo talaga yung dumi. So, ayan. Kapag nagka-car wash si Alvin, since manual to, ayan, dito na lang kami sa sasakyan. Kasi maputik. Ayan. Tinanggal niya na rin yung sa mga mating. Kasi maputik din dyan, nakapato yung mga sapatos. Yan, para malinisan natin. Alright. Diba? Yan, first dollar namin yan. $1. Tapos maglalagay ulit siya doon. Yan. Huhulog ulit siya doon later. So, kakatapos lang ni Alvin maglinis at maghugas ng sasakyan. Nakamagkano ka? $4. Ayan, hindi na ako nag-foam brush. Kasi hindi naman siya talaga yung sobrang naninikit na putik. Yeah, so, at least, yan, linis-linis na. Although, hindi na pinunasan ni Alvin kasi mainit na rin naman po. Na siya? Hindi, tsaka hindi ka kasi pwede magstay doon. Kailangan lalabas ka talaga. Ang dami na nag-aantay. Pero baka mag-mark ba yan na hindi na punasan? Mamaya na lang pagpapansin. So, punta muna kami ng Chinook Mall. And kami doon, withdraw tapos deposit. So, mas mura daw ang parang withdrawal charge sa Scotia. Pero hindi namin natatry kasi yung ginagamit lagi namin, PD, since nandun na siya agad sa Chinook Mall. Pero lang naman, parang $1 to 50 cents difference. So, kung hindi naman significant, yan, ang i-withdraw nyo katulad namin, pa unti-unti lang naman.
pwede na dun sa TD para hindi ka na magpa-park pa sa Scotia tapos nilipat pa ng Chinook Mall. So yun. Kasi ang Scotia kasi dito, tatawid ka pa sa kapila, diba? Yan, unless wala na kayong ibang purpose sa Chinook Mall. Kami kasi parang doon talaga yung punta. So, ayaw na namin itry yung Scotia. Although, sabi nga nila, mas mura yung charge. Yan. Kapag siguro maraming withdrawin doon na lang kasi cheaper. Yan. Okay, so katatapos na natin guys sa TD. Ayan, so nag-deposit lang tayo. So syempre, Chinook na naman. Ikot-ikot lang din. Hindi, pupunta kami ng Teams. Upo lang kami doon kasi merong tatawag kasi kay Emma. So may inintay na call si Emma kasi. Ayan, so for the meantime, gala-gala muna tayo dito. Bawal ka magkape unless black. Hindi. Hindi naman ako nagkakape. Hindi naman siya kakain ng donut. Wala, hindi rin. Ayan, so ikot-ikot muna tayo dito. And enjoy natin syempre yung araw na to. Okay, so yan, pahinga muna tayo guys kasi kanina pa kami naglalakad ni Emma. Siguro mga 1 oras na kami naglalakad. Hindi, exercise din sa akin to. Kaya rin kami guys pumunta dito sa Chinook. Syempre, alam nyo na, maglakad-lakad kasi kailangan nating mag-exercise. Matagtag ang taba. Oo. And bakit mamaya, plano namin bumalik sa, ano ba yun? South Center Mall. Kasi may playground doon dito sa Chinook. Wala masyado. Although malawak dito ha. So, tulog pa naman si Zion. Kaya kailangan niya na energy. Mamaya na lang. Bala kasi namin guys, idalhin ulit si Zion dun sa pinuntahan namin para maglaro ulit siya. Kasi syempre kailangan niya rin naman ng exposure, syempre. And lagi lang kasi sa bahay ito eh. Kaya mas magandang na i-expose natin siya. So yun, pero mamaya pa yun. Pero after kasi na to, nung may hinintay lang din kaming call ni Emma, may pupuntahan kaming thrift store guys. Actually ano siya eh, Amazon return siya. Guys, sobrang mura. Pero everyday kasi nagbabago yung price niya. Sinabi lang din to sa amin ni nila sis Ice. Yan. So ayun, balak namin puntahan at silipin nga kung ano yung meron ngayon. So guys, dito tayo sa Super Beans. Ito yung mga Amazon return na sinasabi ko sa inyo kanina. So pag Friday kayo pumunta, $25 per item. So kita nyo yung date na yan hanggang pababa yan. Tapos pagdating ng Thursday, $2 na lang siya. Yan. So mga, syempre pag Friday, tira-tira na yan. So pasok muna tayo. So yun guys, no. Hindi ko na masyadong na-vlog guys kasi wala na ring makitang mga items kasi ay ubos na. Yun yung problema pagka sa huli ka na pumunta. Kasi pagdating ng Thursday, $2 na lang siya. So then pag Friday, yun yung magre-restock ulit sila. Yun nga lang, pag Friday, ang presyo nila ay $25 each. So, yun nga guys, so pag Friday, $25 siya. Then, pagdating ng Saturday, bababa yun. Pero I think Sunday, sarado sila eh. 20, 15. Oo, tama. Friday, 25. Saturday, 20. Then, sarado sila ng Sunday. Monday ulit ay 15 pag Monday. So pababa siya ng pababa hanggang sa maubos yung item na yun. Kaya pagdating ng Thursday, tira-tira na lang talaga siya. So wala na kayo masyadong abutan. Kaya mas maganda pumunta dito mga Wednesday siguro or Tuesday. Kapag okay sa inyo yung ganung budget, no. Yan. So marami naman kayong makikita talaga guys. Ito yung mga Amazon return. Guys, punta na tayo sa South Center. Yan. So balik ulit tayo doon para makapaglaro ulit si Zion. Okay. So guys, dito tayo sa food court ng South Center. And so meron din silang mga bourbon dito. Mia Pasta, New York, A&W, yan, KFC. So parang rin parang Chinook Mall din. So naghanap si Emma kung anong, kakain ka ba? Hindi, tumitingin lang ako. Tingin lang. No, ulit. Ha? Same lang dito ano yung meron sa Chinook Mall. Oo nga, parang lang. Pero mas marami yung Chinook. Mas marami yung sa Mas malawak yung Chinook. Bourbon, no? Yan. Paborito natin yan. Opa.
Meron din. A&W. Open siya. Nice. What? Oo nga, hindi, kasi ano kasi siya, alanganing araw. Hindi ba, I mean, diba? Hindi ko lang sure. O maraming bacon kasi. Oo. Mas malaki pa rin yung Chinook. So yun guys, meron tayo na-meet si Tatay Romy at saka si Nanay Elsie. Yan, so mga PR na sila, landed as PR sila dito. Ayan, so nanonood daw sila ng vlog natin. And yan o, naglilibot ng apo. Oo, ito apo nila. Ano ba pangalan ng apo? Athena. Athena. Si Zai piniplay oh. You want baby? You want baby sister? Come here. Oh. Ayun, so nakakatuwa naman at may nakakilala sa atin si tatay. Lagi daw siya nanonood ng vlog natin. Yes, alam niya yung kung saan ako nag-work. Nag-work din daw ako sa ganito. Oo, sa Chinook naman. Ayan, so yun guys, kwentuhan muna kami ng tatay. So yun guys, tatapos lang natin dito sa South Center. Ayan, so punta muna tayo ng Costco kasi magpapagas muna tayo. Then uwi na rin. Ayan, at tingnan nyo naman ang ating paligid. Mahangin siya guys, kaya medyo malamig. Yung hangin yung nagpapalamig eh. Ayan yung South Center. Maganda rin yung South Center. Ayan linis ang kotse natin. Maganda rin yung South Center guys. Malaki din siya. Totoo lang. Parang mas maaliwalas nga itong South Center kumpara sa Hindi, sa baka Chinook. naninibago lang tayo. Siguro. Sabi ni Emma baka naninibago lang daw ako. Pwede. Kasi wala masyadong tao ngayon. Kaya siguro parang feeling natin maluwag. Lamig. Actually 18 no, tinan mo. Wow. Yung hangin lang talaga. Grabe naman yan. 17. Pang summer. Oo nga eh. Yung hangin lang talagang malamig, grabe. Ayan si Emma. Hi guys, ayan. Habang tayo ay papunta sa Costco para magpagas ay maidagdag lang namin sa shinare naming update or announcement regarding dyan sa caregiver program na paparating dito sa Canada. Ayan, hindi namin na-mention pero napakahalaga nito and very important to sa mga nagbabalak yan mag-apply under this program and naiisip nila baka hindi sila qualified dahil nga for example out of status sila. Even siguro ang term natin sa Pinas kapag out of status ka sa ibang bansa, TNT, tago ng tago. So grabe ang galing, kasama sa announcement guys the other day na kahit out of status ka or wala kang valid status dito sa Canada, hindi ka worker, hindi ka tourist, or kahit wala kayong status guys, pwede raw mag-apply dito sa paparating na caregiver program ng Canada. Yan, under public policy yung sinasabi nila So, I think ito yung magandang balita. Ayan, nagpapakitang gila si Canada. Ayan, na kahit wala kang status, bibigyan ka ng chance. Yan, kasi makikita mo talaga yung pangangailangan nila sa caregiver 'di ba? Kahit sabihin mo na lang sana or simple requirement, dapat valid work permit or dapat valid yung status mo dito sa Canada. Pero kahit wala kang status, pwede kang mabigyan ng tsansa. Although ito yung sinasabi nila limited slots lang yung bibigyan nila. So kung masyadong marami ang makita nila mag-apply na wala palang status, pero yun nga syempre may eligibility naman or capability sila makapaglingkod as caregiver, ay hindi nila maipoprocess din lahat-lahat yon. So hindi naman nila binanggit kung ilan yung limited slots. Yan, pero maganda kung nakikita nyo na rin naman na may chance kayo sa mga nabanggit nating other requirements sa language, education, job offer, and then experience. So as long as meron kayo nun, you can apply, and even if
out of status kayo or wala kayong valid status dito sa Canada. So, yan guys. So, kung nandito kayo nagpo-fall sa out of status na sitwasyon, I think, yan parang it's like a ray of sunshine na sa inyo. Chance na yun na magkaroon ng tamang papel dito sa Canada. So yun nga yung hindi namin nabanggit. Nag-focus kami last vlog sa mga requirements, pero hindi namin na-highlight na ito si Canada. Ayan, ang bansang Canada ay nagbibigay ng chance and opportunity. Hindi lang siguro chance, pati na rin second chance. Kasi kapag out of status ka tapos nag-work ka, ay bad record ka na kung tutuusin, di ba? Pwede ka nang maban or whatever, deported kasi nga hindi tama or invalid yung pag-i-stay mo dito sa Canada. Pero when it comes to caregiving and home care workers, nakikita nila na essential at kailangan nila yung presensya at serbisyo ng mga caregivers dito, na kahit siguro nakikita rin nila siguro na may mga or maraming out of status na deserving na caregivers na nandito sa Canada as of now. Para i-add pa yon, di ba? So, at least, yan, good luck sa mga mag-a-apply. Malapit na. And ang may advice na lang namin ay kapag wala kang status tas mag-a-apply ka sa program na to, maayos ang ating mga documents and ating explanations, lalo na kung yan out of status ka, you have to properly explain bakit out of status ka, anong nangyari, or during out of status, ano yung ginagawa mo, and ano yung mga job kung meron man. So you have to explain that one, and maganda na you will be supported and guided by a licensed consultant or lawyer. Pero tingin ko dudumugin yung ano na yan, no? Oo, kasi hindi lang naman yan applicable sa iisang lahi. I know that yung Filipinos are known na very caring, napaka taas ng tingin sa kanila ng mga foreigners kasi napaka talaga alaga ng mga Pinoy. Pero open to sa lahat ng lahi, open to everyone. So yan, unahan na lang talaga sa slots kasi limited slots lang yung ibibigay pagka-open ng program. And yun nga, uunahin yung mga nandito na. Yan, so aabang tayo para sa announcements para sa mga nasa labas ng Canada. And yun, speaking of out of status, may nakachat na naman tayo recently na na-refuse ang kanyang SOWP. Yan. So, tuloy-tuloy pa rin guys ang ganitong sitwasyon. Yung PGWP ay na-approve but yung partner niya daw ay na-refuse. So, ano daw ulit yung ginawa namin. So, although yun nga, nasa vlog na yun, pero I think talaga kapag nangyari yung refusal sa inyong sitwasyon ay you will be totally lost and iisipin mo talaga ano ba yung next step. Yan, ano ba yung kailangan namin gawin. So, as we mentioned, yan, you can do motion for reconsideration kung may na-miss ba yung officer or kung ano man yung gusto nyong i-explain, bakit deserve nyong ma-approve yung ganitong application, or you can do yung restoration. So when you apply for restoration, you can also add na doon yung application for open work permit. Ayan, kasi may nagtanong din pala sa atin, no, kung later on pa ba yung application for work permit. So i-add yun na yun when you apply for restoration. So kaya may plus yun at aabot na kayo ng nasa $495. So, isipin nyo guys, no, $495. Ang laking pera din nun, no? Oo, ang laking pera din nun. So, kaya tayo dapat ingat-ingat sa pagpa-file ng mga applications, sa pagpa-file ng documents before IRCC dahil ngayon ay mas mabusisi na talaga sila. So, please be careful. Tapos, yung mga nag-upload na yung protected with password, pwede rin kayong ma-deny dahil dyan. Kaya, make sure na na-open yan on the other side yung inyong documents. Kasi akala nyo na na-upload nyo yun. So, na-upload naman talaga. Pero sa inopen ng officer kasi yun, hihingi ng password yun. So, i-convert nyo na lang or remove nyo na lang yung password kasi that can also be a ground for them to refuse you. Kasi ibig sabihin on their end hindi nila na-receive
or hindi nila kasalanan, nakita. or kasalanan kasi naglagay ka ng password eh. Yeah, so just be careful. Ayan, Ingat din. ayan yung mga nawawala ng status. And yan, even if nawalan ka ng status, yan, going back to caregivers program, ay pwede pa rin kayo mag-apply on that one. And yan, napakaganda ng opportunity na binibigay nila kasi PR upon arrival. Ayan, pwede kayong mabigyan ng PR agad. Yan, kahit nandito na kayo sa Canada. Yun muna, guys. So, malapit na kami sa Costco. Nasa magkano na ba yung gas ngayon? 140. 144 ata? Parang na. Tapos minus na ng konti kapag Costco, kapag member ka. And ayun na nga, no, paparating na ang ating renewal. March yun eh, I guess. So, magre-renew na naman kami ng card. Tapos iniisip namin, i-renew ba namin as executive or the-downgrade na kami as gold member or hindi na totally at all. Pero kasi useful sa amin yung Costco on the gas side. Tapos, eggs, milk, yun yung, tsaka diaper. Oo, kasi doon kami bumibili talaga ng diaper. Tsaka wipes, di ba? Yan, wipes. Pero minsan kapag yung close yung Costco, sa Walmart na kami bumili. So, magpapa-advise kami sa representative nila later on kung worth it ba. Kasi nagtaas ang Costco ng kanilang cost of membership. So, from 120, 130 na ngayon kapag nag-renew kami. Or kapag gold membership is from 60 magiging 65 yata. So, tingnan natin kung worth it. So, maganda nga may kahati or whatever. Pero hindi na ata pwede. Hindi na yata kasi chine-check lang. So, pagpasok mo kasi guys dito sa entrance, i-scan mo yung card. So, nakikita yung picture. Yeah, so dati kasi maluwag sila. Yan, parang may nag-aalok pa sa amin na, hati na tayo ng membership. Pero ngayon, ayan, tingnan natin kung worth it. Kasi maganda talaga kung marami kayong binibili dito, tapos magkakaroon kayo, di ba, ng rebate. Yan, may rebate din naman kami, hindi pa namin nagagamit. So, later on, gagamitin namin yun. Ano rin yan, ha? May 160, tapos may 46. 40, So, nasa $200 din na worth ng Costco products yung aming magagamit. Although, parang isipin mo, balik membership lang yun. So, pwede na rin. Kasi, alam niyo pag kumakain din sa Costco, napakatipid. Pag gusto bumili ng hotdog at saka pizza, napakamura. Hotdog, pizza, soft drinks, fries. Yan, paminsan-minsan, napakamura talaga. Hotdog nila, $1.50. $1.50 with drinks na yan. So, yan. Anyway, ito na nga pala ang gasolinahan ng Costco. Yan, mahaba ba ang pila? Pila tayo. Dito naman siguro. Ang pila-pila. Paggabi na. So, ang maganda dito sa Costco, 6 AM bukas na. Papagas ka ba ng 6 AM? Hindi, alam ba, may lakad ka niya, may pupuntahan kayong gala. So, maaga, pwede kayong magpagas dito. Alright, ayan, pagas muna kami guys.